Bali, since last August 19, yun yung day 1 kung saan ng tatlong team ko sa pamumuno ko ay nag-respond sa tawag ni Mayor ng Santa Rosa, Laguna, si Mayor Arlene Arcillas, na kinakailangan ng tulong dun sa kanyang bayan. So ang Santa Rosa po ay nasasakupan ng aking batalyon, ng 564 Engineer Construction Battalion, kung saan responsibilidad ko po ang tumugon sa mga ganong klaseng panawagan. Kami po ay nakarating doon at napansin ko sobrang taas na po ng tubig. So inalert ko po yung tropa ko na kinakailangan na maging maingat sa pagresponde dahil delikado. Wala na pong take 2 doon sa pangyayari. Kung may masama po mangyari sa tao namin, wala na pong take 2. So ginawa ko po, inalert ko po sila, diniskartahan po namin, lalong-lalo na po yung sa isang barangay sa Santa Rosa, ang barangay Tagapo, na kung saan hanggang dibdib po ang taas ng tubig doon sa lugar na yon. At sa awa po ng Diyos ay naisakatuparan po namin ang misyon. Marami pong mga taga Santa Rosa na tulungan po namin doon na makatawid. So magitan po ng pag-construct ng rope bridge. Sa galing po ng mga tauhan ko sa paggagawa ng rope bridge ay nakatawid po ang mga daang-daang taga Santa Rosa papuntang bayan. Magmula po sa kabilang barangay papuntang bayan ng Santa Rosa. Isa po yun. Ang pangalawa po ay naka-rescue po kami ng bagong panganak na doon sa barangay Amihan din po sa bayan ng Santa Rosa. Na-rescue po namin yon, yung bagong panganak na sa tulong po ng PNP at ng Philippine Air Force ay naitawid po namin yung bagong anak na bata doon sa lugar na yon. Tapos yun po yung first day po is ang ginawa po namin ay rescue operation. Noong second day hanggang day 7 ay kami po ay nag-relief at clearing operation sa bayan ng Santa Rosa, Binyan. Yun po, sa tulong po ng Longten, naibigyan po namin, nag-request po siya ng loader na kung saan ay pinadala po agad namin ang aming available na scope loader. Tumulong po sa halos 3 barangay sa bayan ng Binyang na i-clear po. Lalong-lalo na po ang barangay San Vicente na kung saan gatuhod po ang putik doon. Sa tulong po ng scope loader ng Army Engineers, ito po ay madaling na isakatuparan, madaling nalinis po ang lugar na yon. At tabot-tabot po ang pasasalamat ni Mayor Alonte sa ginawa po naming tulong na yon. Nung day 3 po, on the third day, ay tumulong po ang grupo namin sa pag-distribute ng mga relief goods sa barangay Malaban, Dilapas at sa barangay San Josep. Sa pag-coordination po sa mga local officials po na nasabing bayan. Yun lamang po. At after 2 weeks po, nangyari na naman po yung Habagat 2 na kung saan nag-responde na naman po yung abang lingkod, kasama po ko ang tropa ko. Nagtuloy-tuloy po kami sa barangay Malaban, sa Binyang, Laguna, na kung saan na-save po namin yung isang babae na nakuryente. Hindi po sa inaasahang pangyayari na aksidente po talaga, nakuryente po yung babae at sa awa po ng Diyos ay naidala po namin yung babae, hindi ko na nga po nakuha yung pangalan, sa Binyang Doctors Hospital at sa awa po ng Diyos ay nailigtas po ang buhay ng babaeng yon. Abot-abot po ang pasasalamat sa amin ng asawa, ng kamag-anak ng babaeng yon. Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH. Kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.